Sa pag-update natin ng kalabasa sa 1 week mula ng itanim or D7, ito ang napansin natin, ayan, at para siyang nalanta at okay naman yung soil katulad nito. Ito ay parang insekto sa lupa, ito yung sinipsip nila yung, ayan, yung ano nila, main body nila, ayan, oh, parang nalanta, kaya napiklo siya na ganun, naluyos na. At okay naman, may seeding, pero sa mga tanim ma-encounter natin ng mga ganito, naluyos siya. Magandang umaga mga katanim, dito naman tayo sa atin backyard sa taas po ng rooftop. At dito madali dang mapuntahan at walang putik dito sa flooring sa mga ating pagtataniman. Ayan, ang kagandahan po sa mga ganito at hindi ka na doon lalayo, tataas ka na lang po sa bahay at may tanim na. So ngayon itong i-update natin itong tinaniman ng mga vegetable na cauliflowers at saka itong carrots, ay magtatanim po naman tayo ng itong squash. Ayan, at nabili lang po ito sa market at isang subukan ito kung mabuhay dito sa pinagtataniman. Maganda po ngayon magtanim pag umaga, at katulad dito sa kapaligiran, napakaganda. Ayan yung temperature ngayon at ganito ang pagtanim po sa pananim. Bago natin itanim itong kalabasa ay itingnan muna itong mga natanim noong una kung maganda ba ang tubo, dahil nga ay yung mga nagsusubaybay or nanonood sa planting ay baka sabihin na ano lang ito, hindi ito sigurado, pero makikita natin ngayon. Ang ganda ng sikat ng araw at maganda ngayon ang panahon. Unahin muna ito i-update na tinanim noon. Ito yung broccoli at saka cauliflowers. Sinabi noon na ito ay nauna na itanim. Ayan, at mayroon na siya 5 dahon. Ayan siya. At itong iba mataas na, paprihas ang kanilang tubo hanggang doon. At ito naman yung nahuli na broccoli. Kung makikita noon sa ating na-upload ay maliliit pa po na isid ito o na-replant. Ngayon ayan na siya at perfect yung pagkatubo niya. Ayan diyan. At dito sa kabila ay okay rin. So ayan po ang update sa backyard or dito sa rooftop, kung paano magtanim, paano tumubo at paano i-seed dito, at para ma-maintain ang init ng araw. At dito naman po tayo sa kabila at nakita natin na perfect ang pagtubo. Lilipat tayo dito sa kabila.
hindi na natin puputulin ang ating video. Dito sa side, ito yung nauna. Ayan, yung carrots. At dito, mayroon na siyang dahon naman na 4. Ayan siya. May leaves siya or dahon. 1, 2, 3, 4. At sa una, kung ilang days ito, mayroon na tayo na i-upload mula sa pagtanim, mula sa simula ng pag-replan at yung D1. So perfect din siya. Itong maliliit nga sinabi noon na hindi nakahabol, at ito paprehas na rin, nakahabol na rin sila. Ayan. At gin-sprayhan ko na po ito ng itong anti mga insekto, kaya wala perfect yung mga dahon niya. At naihalo po ito na cauliflowers at saka ayan dito na isabay sa pagtanim. At napakaganda po ang pagkondisyon ng soil noon, pagkumpos. May 4 lang itong materials, inulit lang po natin itong ipa ng palay, ayan, at duck manure, itong mga parang mga bilog-bilog, at saka yung balat ng saging ang sa ilalim, yung cover, at saka soil. So napakaganda pag umaga na sa mga ganitong tanim na makita natin sa mahilig po, ay ayan po na yung atin na itanim noon, na hinakot yung soil galing sa baba at pataas, at dito itong backyard na nakita itong pagtubo. Basta maganda yung pagka-compose ng lupa, at ito na po yung kanyang mga product or pagtubo. Ayan siya, malalaki na. So balik tayo doon sa itatanim na kalabasa sa kabila. At dito natin lalagay sa pagitan kasi maluwag pa ito. Pwede pa ma-insert at tanim o isang variety. Magtatanim lang po ng ilang puno. Ayan siya. Yan yung seed sa loob. At ito na, natabas ko na ito. Ayan. Ilang pieces lang ito na seed or buto. Sa pagtaniman natin, perfect ito, matutubo siya, at dahil mayroon balat ng saging. At i-insert lang natin ito mga 2 inches or ganun. At ayan, nabutas na. At ito po. Ayan. At dito lang itatanim, sa i-insert lang sa butas. Ayun. Hindi masyado malalim para madali mag-grow. At ayan siya. At ganun lang magtanim. At lalagyan lang natin siya ng stick. Ayan. Nang maitanim na, tapos na po. At ayan yung atin ngayon na planting. Direct planting po itong seed na ito or buto na varieties. Simula po nang maitanim ng D1 yung squash, at D4, at ito na po yung kanyang seed or seed. Ayan. Kung makita natin, ayan ang pagtubo. Dala po yung ano niya, yung
balat pa at mababaw lang po ang gusto nito na itanim na variety na squash na sinasabi nilang hybrid. Ayan na siya. Yan yung 4 days na kanyang paggrow. Madali lang siya maitanim o pagtubo nung una. At 4 na araw, mayroon na po siya, ayan, 1 inch. Ayan siya. 1 inch ang sobraman ang kanyang height or taas sa paggrow. At madali lang po itanim yung kalabasa. Kaya dito sa pareha sila sa broccoli, 4 days din. Mag-update tayo ng kalabasa na itinanim noon, yung squash. After 1 week simula nang maitanim, at ito na siya ang kanyang pagtubo. At kung makita natin, ito pa yung kanyang balat, dala pa niya, ayan. At mayroon siyang 2 dahon, pangatlo ito. At ayan, sa 1 week na pagtubo. At ito, medyo mayroon na siya dahon na malapad. At perfect ang tubo nito na kalabasa. Ayan siya. Maganda yung kanyang mga dahon. At mayroon lang siya 3 leaves sa 1 week or 7 days. At dito sa kapaligiran at umaambon at napakaganda ng mga ganito lang ang panahon sa mga tanim. Paborito ang mga hindi mainit na focus ng araw, lalo sa cemented flooring na pinagtaniman sa taas ng bahay o rooftop. At sa susunod, ang i-update natin yung broccoli at saka cauliflower kung ilang days na o ilang week na itong pagtubo nila. At natapos natin mag-update at nagtanim ng isang variety na kalabasa. At marami po salamat sa panonood. Bye bye and God bless po sa lahat. Sa susunod naman muli na atin makikita at ma-discover sa pagtatanim.